ating patot guest ngayong araw na ito, Kuya Ruel Francisco Binoy in Equatorial Guinea! Woohoo! Kuya Raul! Pasok! You know? Ayan, Kuya Raul! Magandang araw. Pero siya pag-main sa akin. Pero kinag-connect ko. Sabi ko, nandito ako para sa family mo, para tumutulong. Ay! Meron akong pamilya sa Pilipinas at gusto ko ay magkapatid lang sa akin. Kung nagkataon pala na siya ay nagpadala sa tukso, siya ay magkakaroon ng Raul na Junior. Daming chismis, mabibitin talaga. O, sino ka ba doon sa ilan ang kasama mo sa Pilipinas? Lima, di ba? Diba? Anim sila lahat. O, bali limang anak, no? Limang Sino anak. ka sa kanila ang totoong anak ni Kuya Raul? Aamin na po! Oo! Nakatang yan! Sa pagbabalik po ng Papato! Nabanggit ka kanina, hindi pa rin siya nagpa-vlog, talagang tumutubog na Tumutubo siya. siya na, napapa-feeding na siya. Hindi ko lang naman pagkain. Kasi mga tinapin yun, may nakalalaki. Ano ang nagtulak sa'yo para mag-vlog naman? Ano, gusto ko lang kasi malapit na ako mag-40 day. Gusto ko lang maipakita yung pagming bansa na to. Kumbaga parang diary mo siya, di ba? Oo, yun. Para kahit matanda ako, makikita ko sa YouTube, meron pala ako. Pero hindi ko alam na kumikita pala sa YouTube. Ayun. Wala akong alam. Paano mo nakilala ang Batinga Sabi family? ng mic, layo. Yung si Misma, yung ano sa akin, Eldest na babae. hindi. Sa mga nakasama mo, ha? Sama ko siya. Ayan, siya. Siya yung eldest. Tapos, kumakain kami sa isang resto. Tapos, pagka... Lapit na. Alam. Kumakain kami sa isang resto. Tapos, pagkayari, gusto niya sanang nangingi sa akin. So, kaya bigyan ko ng pera, inaya ko sila sila magkaibigan. Pagkayari, pinakain ko sila. So, hindi ako nakontento kasi gusto ko kasi na ma-meet yung family. Kasi nakita ko yung bata napakabait. Bata, maliit lang, nag-pray bago kumain. Doon na ano yung puso ko. Sabi ko gusto ko pakilala yung ano na to. Family na to. Family to. Tapos nag-take out ako ng chicken tsaka spaghetti. Dinila ko sa kanila. Tapos sa may dulo pa lang ako, nakita ko na si Chama may nagsasayaw na. Oo. Parang kung din yung ubando. Oh, May bulakang tayo dito, may nandun. Sayaw na siyang ganyan. Anong daw trip niya ba siya sumasayaw ng mga panahong yun? Wala, sabi niya, video niyo ako. Gusto niya makita niyo yung kami, ganito. Siya open siya sa video. Pero pag sa iba, hindi pwede. Sa'yo lang? Sa amin lang. Exclusive sa'yo. Lahat ng mga lokal doon, kapag binidyo mo, pwede kang gawa ng problema. Yes, pwede kang makulong. Bawal sa kanila yun. Pag walang go signal, Pag parang walang, pag walang permiso. Oo. Eh, yung family na yun lang nag-accept sa akin na pag-video. Yung mga bata doon, mga nanay, kinakausap ko yun bago ko video. Kasi pag wala, nakita nila, pwede ka nila ipakulong. Tingin ko, Ruel, Kuya Raul, bakit gano'n ang pagtanggap, Ruel Raul, bakit gano'n ang pagtanggap sa'yo ng pamilya Matinga na ikaw ay pinayagan nila na mag-video? Ano ang nakita nila sa'yo? Yung tinulungan ko kasi yung bata. Nakita nila ako ng pagkain. Tapos sabi ko kung pwede bang ako dumalo dyan, makilala kayo. That time, ano siya, marami ng yung mga bata makikita mo talaga mga nakapaalam. Tapos bumalik ako, nagdala ako ng yung mga pagkain natin, Pilipino. Una ko nila doon spaghetti, tsaka Pinoy spaghetti kumuha ko. Tsaka yung fried chicken. Anong sabi nila sa lasa ng ating Pinoy spaghetti at saka fried chicken? Nasarap ba sila? Doon na nag-start. Hanggang nagturo na ako ng magluto ng adobo, tinuwa ko sila hanggang banana. Tsaka Ginawa ko nilang Very Pinoy. Pinagdala ko. Pati mga laro, tumbang preso. Okay. Lahat yung tinuro ko sa mga bata. Pati hanggang sa sa mga tiniklin. Oo, yung mga yan. Gusto ko kasi ipakita, pati pagmamano. Yung pagmamano yung una. Kasi nung pagpunta ko doon, sabi ko, ganito kami respect natin, pag-respect sa mga Pilipino. Magmamano sa matatanda. Ngayon, kahit pagpunta ko doon ko mag-bless sila sa akin. Oo. Yun ang hindi nila nakakalimutan. Ano ang naging content mo sa Africa sa pag-vlog? So, content ko, usually feeding program. Ayun. Oo, yung mga talya-talyase, malalaking mga kaldero na yan, pinupuno ko ng pagkain, papakain ko sa At ikaw ang nagluluto? At At nung panahon yun, hindi pa siya monetize. Hindi, di ba mga So, ibig sabihin, wala talaga sa puso niya yung Oo. pagnanais na makatulong at maipakilala itong mga tao na ito. Kasi for sure, dahil nga sa kahirapan, wala silang kapasidad para gumawa ng vlog na to or idea sa vlogging.
Sa pagkain kasi nila, hindi naman sila kumakain ng kagaya sa akin 3 beses sa isang araw. Ilang beses sila? Isang beses lang. Oo. Dapat pala doon tayo tumira na para tayo sigurado. madayan. Tayo. Madadayan kami ni Madadayan. Kuya Raul. O kaya pala, talagang open two arms na niyakap ka nila. Niyakap nila ako. Oo. Tsaka yung kulturang Pilipino. Naramdaman nila yung pagiging Oo. mabuting tao mo. Kaya yung iba, That time kasi sincere talaga ako. that time, ngayon, di ba? Ganun pa rin naman. Stress lang. Na-stress Stress lang. lang. Mamaya pag-uusapan natin yung kung bakit Oo. na-stress. Pero nung mga panahon yun, talagang fun, enjoyment, natagpuan mo ang pamilya mo. Sobrang saya. Parang meron ako second family kasi. Nice. Oo. Ganun kasi ang tendency ng isang tao, lalo na kapag bago ka sa isang lugar. Malayo ka sa pamilya mo. Oo, kailangan makaharap ka ng pagiging family. komportable ka. Oo, Diba? At yun ang una mong hinanap. Hindi ka ba na-inlove eh? Sa mami? Hoy! Siyempre malayo ang misis mo. Siyempre malayo ang misis mo. At saka pag sumasayaw si Chamami. Oo. Una pa lang ganito yun. Una pa lang, siya nag-inlove siya sa akin. Eh, yung totoong kwento niya. Oo, dito ako kwento. Meron siyang pagtingin sa akin. Pero kinat ko agad siya. Sabi ko, nandito ako para sa family mo, para tumulong. Ay! Meron akong pamilya sa Pilipinas at gusto ko ay magkapatid lang sa akin. Kung nagkataon pala na siya ay nagpadala sa tukso, siya ay magkakaroon ng Raul na Junior kay Chamami version. So malinaw, Oo, mawawala na akong pamilya. patay. Patay. So malinaw yun, wala umpisa. Wala mo ko. Na siya ay may nararamdaman sa'yo, pero inuwan mo na yung parameter na ganun lang. kaibigan, gusto kayong tulungan hanggang doon lang. Oo, usually kasi ito, ang trivia. Sa kanila, basta tinulungan mo, akala nila may gusto ka sa kanila. So lahat ng tinutulungan, si David din gano'n, akala nila may gusto. Basta inalok mo sila ng pera o inalok mo sila ng something, ibig sabihin, may gusto sila. So yun yung mga pang-sign, palatandaan. Yun yung mga sign sa kanila. Iba ang kultura eh. Baka naman natukso ka in a way. Wala ka bang tuksong naramdaman? Hindi nagkakat naman namin, aminin mo na. Kakat ba? Hindi. Hindi. Siyempre hindi. Ang pamilya, tinitingnan ko kasi yung dalawang bata, yung dalawang ko. Kaya walang ganun-ganun. Ano paano magkakasabi mo kay Chamami Nasa nakapag yun. na ayaw ko sa'yo hanggang kaibigan lang? Hindi naman sinabi ko ayaw. Sabi ko, ang relasyon lang natin is magkapatid. Hanggang yun lang yung nararamdaman ko sa'yo. In Spanish. Sa camera, sa camera. Mi emotion para usted es para hermano y hermana. Nada más. Oo, sabi ko sa Nalamas? Nada más. Nada más. Wala May na. lamas. Anong lamas? Ano? Hermano para hermano, hermana, Oo. kapatid. Kapatid lang. Kapatid lang. No hermano, hermana, no damas. Nada más. Ano ang kumalat na balita sa mga kapitbahay ni Chamami? Siyempre, ang kultura sinasabi na kapag may lumalapit at nagbibigay ng tulong, Oo. ay may gusto. Anong paningin ng mga kapitbahay? Ang tingin nila, gagayumahin silang lahat. Oo. Ang alam nila, ang akala ng mga chismosang kapitbahay, ako ay nandoon, papakainin ko sila, tapos magagawin ko sila. Para pang susugurin ko sila. Yun yung ang ginawa sa akin ni Chamami, doon niya ako pinagtanggol. Ganon. Kaya talagang nahinab ako sa So pamilya. ibig sabihin nito, hindi lang sa Pilipinas uso chismis. Hindi. Kahit doon sa Ay, Equatorial. mas marami doon. Marami marites. Oo, marami marites doon. Kasi doon, umaga hanggang gabi, kakasama sila. Kasi may isin sa inom-inom. Ganun lang. Ano ininom nila doon? Yung mga nabibili din sa... Mga beer. Mga Beer, yun ang kadalasan. Akala ko parang may mga lampanok din sila doon. Wala naman. Talagang beer. Beer lang. Ano ang pinaka-challenging na na-experience mo sa pagbablog mo doon sa pamilya Matinga? Nung nandun pa kayo sa Africa? Challenging. Oo. Hindi ko pwede kasi mag-vlog basta-basta. Oo. Kahit sa labas, pag pinakakita. Oo, kasi dumating sa one time, nag-vlog ako sa palengke. Hinabot yung cellphone ko, sinaktan ako. Tapos si Chamami lang nagtanggol sa akin. Sabi ni Chamami, wag mo nga galawin yung asawa ko. Ay, inari ka? Asawa ko. Kasi pag sinabing kaibigan, pulong ako. Kaya ang tingin ng mga tao doon, sa pagkakaano ni Chamami, sa mga chismosa, meron kami sa Relasyon. Oo, para maprotektahan ako. Oo. Naging bukas na libro ang kwento ng buhay ni Chamame sa publiko at yung mga anak niya ay iba't ibang tatay. May ibang tatay. So, kwentuhan mo kami para sa mga hindi nakakalam. Paano ba ang ano niyan? Ganito kasi yun, Family tree. ang anak ni Chamame, 17 lang.
konti lang. Labing pito. Konti nga, no? Kapag nagkataon pala, sa'yo palang paglabing walong. Aminin mo na. 17? Yung isa doon talaga sa'yo. Labing pito talaga siya, ano? Yung isa doon talaga sa'yo. Baka. Ano, 12 yung anak niya, pero 12 yung nabuhay. Okay. Okay, yun. So, isa-isa po may mga anak. Hindi yung mga nakikilala lang namin. Mga pakilala nyo, ayan sila Sophie, nakikilala din dito Bunso. Si Sophie, si Alima, si Nisma, Amir, yan. Oh, dalawang tatay ng mga yun, di ba? Magkaiba. Dalawa. Dalawang magkaiba. Tatlo. Ang magkapatid dyan, ng Ang magkapatid, si Nisma at saka si Amir. Oh, magkamukha. Oo. Oh, pero bago mo sagutin yan, Kuya Raul, bibitinin muna natin lahat ng mga nanonood sa Spotify. Ang daming chismis, mabibitin talaga. Oo, sino ka ba doon sa, ilan ang kasama mo sa Pilipinas? 5, di ba? Diba? Anim sila lahat. Oh, bali 5 anak, no? Oh, 5 Sino anak. ka sa kanila ang totoong anak ni Kuya Raul? Aamin na po. Oo! Lahat ng yan! Sa pagbabalik po ng Papato! Ako, Markikam. Naku, hindi mapipigil ang mga kwento o chismis. Pwede yung chismis, naniniwala na ako dyan. Kaya naman diretso tayo sa ating kwentuhan. Kuya Raul, Ang tanong, Ano? doon sa 5, Sa 5, ano? sino doon ang tatay. ang lahi mo? Ano? Wala. Wala, syempre. Sino ang, albali ang dalawang tatay dito sa 5, di ba? Ang magkapatid si, Si Nisma at saka si Amir. kaya magkamukha sila. Oo. Tapos tsaka si Vivian pala. Ayun. Oo. Pero ibang mukha ni Vivian, ano? Mas, Ano ba siya, Mas mas maliit? dalawang tatay, tatlo pala. Ah, tatlo. Oo, kasi si Alima, iba rin yung tatay. Oh. Tapos si Sophie, iba rin. Ano yun? Is that because of the culture or kultura. medyo marupok lang si Chamang? Hindi, sa kanila, okay na sa kanila na meron pang second wife, third wife. Hindi naman sila buslit. Ganon. Hindi naman. Kapag ko sila lahat. Almost 90%. Pero kumusta yung relationship ng magkakapatid kahit iba-iba sila ng ama? Sa aking obserbasyon kung sino yung mga same ng tatay, sila yung mga magkakasundo. Kumbaga, pero meron mo rin yung mga goal para ganyan. Na ibang tatay mo, ibang tatay mo. Ganun yung parang setup nila, na-observe ako. Si Chamang ba kasal doon sa mga ama? Kahit isa man lang doon? lang? Wala kasi usually pag sa kanila, pag naanak ka na, hindi na nila susuporta. Huh? Oo. Kadalasan sa kanila, anak lang ng anak, tapos pagkayari, iiwanan nila. Eh kung mga babae, Magkaya- Kawawa babae. Equatorial. Oo, kawawa ba? Siya yung mag-aalaga, siya yung bubuhay. Siya Tapos bubuhay. yung mga tatay, wala nang pakialam. Ibang babae na naman. May ganun din At sa dahil dyan po, at dahil po sa amin nalaman, kami pwede lipat na po sa Equatorial Guinea. Parang palang lahi. Hindi naman siguro lahat ganun. May mga irresponsable lang. Meron talaga. naman responsable. Kadalasan yung mga responsable doon talagang pinapakasal nila sa simbahan. Oh. At saka bago sila ikasal doon, umabot na 20 years, 30 years bago ikasal. Nagsasama muna sila. And live-in muna. Living muna, tapos pagka Testing muna. testing muna. Nadamihan muna ng anak. Kaya kadalasan mga kinakasal doon, may lumilito nila. Tsaka kasi pagka kinasal doon, may mga dote-dote rin. Yung binibigay. Oo. Yung sa isang truck na saging, 10-10 campaign, bago. Tumakbo ang pagbablog mo at marami ang mga naaliw sa kwento ng Matinga family kasama si Kuya Raul. Paano naman noong tapos na yung kontrata mo sa Africa? Nung uuwi ka na, paano ka nakapagpaalam sa kanila? Hindi naman ako natapos yung kontrata. Hindi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kasi yung kontrata doon. Oo. Hanggang gusto mo. Oo. Actually, hindi ako nagpaalam sa company namin na uuwi na buo. Ano ang dahilan? Bakit gusto mo na umuwi? Gusto ko kasi yung mga bata na nandoon, makapag-start, makapag-aral dito. Kasi alam ako magiging future itong mga bata na yun. Napamahal kasi sa akin yung pamilya yun. Parang gusto ko mabigyan sila magandang future. Ano ba yung kaibahan ng edukasyon o ng magiging future sa Africa sa Pilipinas? Kasi doon, kahit graduate ka ng college, walang mga trabaho. Kasi kakunti ang negosyo. Tapos hindi business. ka agad makakapunta ng ibang bansa para magtrabaho kasi Spanish na yung salita na alam nila.
Tapos kahit na, iba yung quality ng education doon, tsaka dito. Doon kahit mga teacher, lasing pumapasok sa school, tuturo. Parang ganyan ngayon, yung pumasok sa... Na-imagine ko, lasing ka. Hey! Hey! Biglang susuka na lang. Saka hindi namamalo. Tapos sa isang linggo, hindi na yung araw ng pasok. Tapos syempre, yung mga university doon, bago ka mapag-aral doon, talagang dapat may pera ka. At noong mga panahon, yun talaga hindi nag-aaral yung mga bata, di ba? Nung nakilala ko sila na ito, kasi nasulugan sila ng bahay, wala silang pagpaaral. So after ilang years na nakilala ko sila, nag-start na sila ulit. Ngayon, dun sa 17 magkakapatid na yun, paano mo pinili ang 5 na pwedeng na kasama natin sa Pilipinas? Yung 5 bata kasi na yun, mga minoridad. Kumbaga, yung ibang mga anak, may mga trabaho na. May pamilya na. Okay. May mga pamilya na rin. Na ang trabaho ay sa talyer. Sa talyer, sa gumagawa ng bahay, sa Construction. mga Sa labor. Blue collar job. So parang nakikita mo na hindi mo gustong mangyari yung kinamiss. Oo, ayoko na mangyari sa mga bata na to, yung sa mga kapatid niya. Nabalitaan ko, nagkaroon doon ng iyakan kayong dalawa ni Chamami nung aalis ka. Totoo ba yun? Iyakan. Parang umiyak daw si Chamami nung nalamang aalis ka. Iyak siya, kasi alam niya, sabi kong kapalan na ako, hindi na ako ng Pilipinas. Sabi niya, sasama ko siya sa akin. Wow. Ang guwapo ko nun. Kasi, napapamahal ka na sa kanila. Alam mo, yung mga bata kasi hindi naalala ko. O paano ngayon, ang sabi niya, sasama ako papunta, pabalik ng Pilipinas. Kasama ko ang iba kong anak. Ano Ang ang mga anak reaction mo mo? sa akin. Oo. Hindi, actually, 3 lang talaga kasi sasama. Dapat, original. Oo, original, 3 lang. Yung 3 babae lang. Si Sophie, Si Sophie, si Alima, tsaka si Guzma. Yung 2, iwan talaga doon. Sila Amir. Sila Amir. Kaso alam ko makaparuwara ang buhay, sinama ko rin. So, 5 tao yun, 6 na katao yun. Ay, mga tao. Diba, malayo ang Africa o sa Pilipinas? Mahal, Kailangan. Yung kinita mo sa Africa, Oo. pabili mo ng ticket kasama ng mga tao Oo, dito. yun. Hindi ka naman nasampal lang asawa mo sa mga desisyon ginagawa mo sa buhay. Medyo hindi ako tumabi ng 5 araw. Paano tinanggap ni Mrs. mo? Oo. Yung Hindi, decision mo na yun. supportive yun. Kung ano desisyon ko, respeto niya. Alam ba niya na may gusto sa'yo si Tuan? Alam niya, Sa mami? Oo, kasi nalulunag eh. Ah. Lahat ng buhay natin doon, walang script, lahat totoo. Inalabas ko, kaya alam niya kung ano nangyayari. Kumbaga, hindi na lang bago si Mrs. mo nung nakita si Chamami kasi in a way, kilala na Oo, rin niya. kilala niya. Tutuwa pa nga siya eh. Oo. Oo, gusto rin niya yun eh. Balita ko nung pumunta raw kayo sa Pilipinas para doon nagkagulo sa airport. Oo. Dahil ang daming fans. Ang dami. Oo. Hindi namin alam na... Kilala ka na dito sa Pilipinas. Hindi ko alam na may ganun. Wala nang babalita sa'yo na Wala. sikat ka sa Pilipinas. Basta alam ko lang may nanonood sa amin ganyan. Tapos pag uwi namin ng Pilipinas, sa airport pa lang nagsisigawan na sila. Tapos yun, sinalubong talaga kami. Alam mo ba, Papa Marky, balita ko ba, natagalan daw sila sa immigration. Anong kwento nun? Sa ano pala, may nagsusol, may nagsumbong doon sa may airport na meron darating mga Afrikano dito. Kasi bago kami pumunta dito, marami nang may ayaw na makarating kami dito. Marami mga naiintindihan sa amin na bakit bumibili kayo ng Afrikano na to. Ang mentality nila, iuwi ito para sa ano ko, pagbablog ko, para pagkapirahan. Pero mga Pilipino ito? Mga Pilipino, ganyan. Ayan, sa mga bashers mo, ayan, ano masasabi mo sa kanila? Paano ba yung basher, yung pagbabash sa'yo? Walang epekto. Noong mga panahon yun, anong klaseng pagbabash? Marami, kasi yung panahon ngayon, sasabihin ba't iuwi mo yung mga Afrikano niya para pagkakita mo ng pera, ganyan. Iuwi yung mga Afrikano na yan, meron silang bansa na dapat lang sila. Bakit yung pag iuwi yan, may pamilya ka? Sorry po, cut ko lang po. Huwag po masyadong tagilin. Ganyan. Yan. Opo, tas sobrang na po lumilihan. Mga milyan. Opo. Walang pilit ako nalis, ano? Nawawala ka na po sa Kasi frame. Neri. Yung may mister lang. Pwede naman po kunin yung ano, yung tanggalin natin yung disc. Ito. Pwede po yan. Ano naman pala, hindi mo sinabi kanina. Yan. Yan. Pero pwede bang ano, yung kinuha niya yung una? Okay lang po, okay lang po, babalik na lang tayo papadulot sa tanong mo yung paano niya hinahandle yung bata. Ayun, sige. Okay. So, balik ka papadulot. Ayan.
Nung nagpunta ka daw dito sa Pilipinas, sa immigration medyo nagtagal ka. Balita ko ang dami daw mga bashers. Kwentuhan mo naman kami. Sobrang daming basher ng time na yun nung pauwi kami. Kasi maraming kontra na Pilipino na dapat huwag daw silang dalhin dito sa Pilipinas. Kasi may pamilya ako, tapos bukod dun ang sabi ng mga ibang mga Pilipino, pagkakakitaan ko lang daw yung mga bata na to. Paano mo tinanggap yung mga ganong klase ng mga pangbabash? Ang tinitingnan ko kasi yung magiging future ng mga bata. So wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kasi depende kasi sa motibo mo Correct. Oo, kasi makikita mo naman kung paano mo sila nilagaan dito. Correct. Pero bago ka pumunta sa Pilipinas, nagplano na pumunta ng Pilipinas, may mga bashers ka na talaga. Sobrang dami. Kasi sikat na siya Sobrang dami. Okay. Sa araw-araw. Una, syempre, hindi pa ako sanay sa mga basher. Umiyak-iyak ako. Iyak-iyak ako. Tapos sabi ko si Ibelton, huwag ka na mag-vlog kung hindi mo kaya yung sa social media. Tama. Kinabukasan, okay na ako. Sabi ko, hindi ko pwede. May mga plano tayo sa mga bata na ito na pag-aral. Yun, habang tumatagal, yun ka na. Ano nangyari doon sa airport? Sa airport, Immigration. ang tagal, in-interview pang mga immigration officer. Lahat tinanong, bakit daw may kasama akong mga Afrikano, sino-sino daw ba yan, bakit daw ako ang mag-sponsor, tapos iniwalay ako sa pamilya, tapos sa akin. Interview sa akin. Isang oras yata mo, ilang oras. Sobrang tagal. Kasi parang alam Alam. Tapos yung sagot Oo. Synchronize. Oo, kung magkamukha yung Tapos, sabi ko, nag-vlog po ako, tinitino ako sila. Nung nalaman na ako nag-vlog nila, tinignan nila. Nabigyan nila ako. Tapos, hanggang sa, may nakakilala sa akin na isang immigration officer. O yun. Sabi ng isang immigration officer, paalisin niya yan, okay na yan. Tapos sabi niya, good job, sir. Pero hindi ko siya kilala. So alam ko na naman yun siya. Kaya alam niya kasi na mali yung vision ko. Kaya nakalabas din. Pero kung hindi ko sinabi ng problema ko, for sure, back to sila. Oo, kasi baka isipin nila posible na human trafficking. Mga tipong ganun. Oo, ganun. O baga traffic na nga sa Pilipinas, dumagdag ka pa, no? Human trafficking. Pwede. di ba? Pero alam mo, sa mata ng hindi talaga nanonood mula simula, bashing talaga ang gagawin. Pero kung talagang regular kung nanonood ng mga vlog ni Kuya Raul, hindi mo iisipin yung gano'n. Okay. Kuya Raul, once and for all, para malinaw lang mula sa'yo, ano ba talaga ang objective mo kung bakit dinala mo sila dito? Yeah. Objective ko ay para maputol yung poverty sa isang pamilya. Gusto ko may makatapos sa pag-aaral sa mga bata ko na hindi magaya sa mga kapitbahay nila at sa mga kapatid nila. Kasi yung mga bata ko deserve ng magandang edukasyon. Bakit yung pamilyang yon ang kailangan mong tulungan? Pwede naman pumunta ng Pilipinas, kumuha ka dito ng isang pamilya na gusto mong sponsor. Yung pamilya kasi na yun, yung nakasama ko ng ilang taon, 4 years. 4 years. Sa Africa na nagtanggol sa akin. Ilang beses ako nagtatanggol ng pamilya ko sa mga kapitbahay, sa lahat doon. Pero kahit naman na nandun ako sa Africa, meron mo lang pinag-aaral sa Pilipinas. Na hindi mo lang mamili. So, kumbaga, tumutulong ako dito, tumutulong din ako. Or di kaya, alam mo na sikat ka sa Pilipinas, yung content mo mula sa Africa, pwede mong dalhin sa Pilipinas kasi nga ito yung content mo sa Africa, may mga followers ka dito. Hindi ba ganon? Hindi. Yan ang sinasabi ng mga bashers mo. Yung sabi ng mga bashers ko. Kung consistent lang tayo sa content. Ang sabi ng mga bashers ko, yung uwi yan para sa retirement na buhay ko dito, na kikita sa mga plan na yan, sa mga bata na yan. Kaso ang hindi nila nakikita, hanggang kailan na may ganito. Correct. Diba? Ang pag-aaral ng mga bata hindi isang taon, isang dekada yan. Mula elementary hanggang college yan. Yun ang pangako ko sa kanila. At napatunayan naman ni Kuya Raul yun kasi ang mga bata, dinala niya sa isang private school. At 45 minutes ang travel, no? Magkano ang gasolina ngayon? Tapos may may sasakyan. Oo. Para sa akin yung sasakyan na yun. At ang mga bata hindi nagugutom. Hindi nagugutom. Kahit anong gusto nilang kainin, makakain nila. At may driver pa sila. Sa isang taon nila dito sa pag-i-stay dito, nakita ko, napanood ko kasi yan eh.
yung kultura ng Pilipino na adapt nila. Ano na yung mga naging parang nakikita mo, oh, parang Pilipino na si Sophie. Sila yung mga, pag bumibili, marunong silang bumili. Kaya pag bilan po, marunong mag-Tagalog. Tsaka na-maintain yung manong po, di ba? Ano yung man po? Tsaka yung yakap. So ibig sabihin, hindi na sila kahit pa paano nanibago. Oo. Kumbaga, may mga parte na nagturo mo na sa kanila. Nagturo na. Doon pa lang sa Africa. Oo. Kumbaga, inihanda mo sila. Binenta. For sure naman, hindi mo talaga itong plano eh. Mhm. Nadadali mo sila dito. Nangyari Hindi. na lang na isang araw Oo. na may lakas Kumahal. ng loob, Oo. nadalhin sila dito. Oo. Hindi mo iniisip na sooner or later mangyayari ito. Hindi. Kumbaga, na-impart mo na sa kanila pagiging Pilipino mo sa kanila. Mhm. Oo. Kaya pagdating sa Pilipinas, may idea sila. May idea sila. Nung nagtayo ka ng mga resort, marami ang nang bash sa'yo. Oo. Pero bakit mo ba ginawa yung resort? Ano yung dahilan? Yung resort na yon, yung kikitain nun para sa pag-aaral ng mga bata. Kasi hindi ko alam kung kailan nag-YouTube. Hindi ko alam, kaya sabi ko, kailangan kong magtrabaho. So, nagtayo ko ng construction company. Tapos sabi, yung resort, yung kinikita doon, tinatabi ko yon para sa pag-aaral sa college. Yun ang hindi nakikita ng ibang tao. Ang nakikita nila, sinisilip nila, yung views at yung magkano kinikita sa YouTube. Yun ang nakakalungkot na pinipili lang nila, gusto nilang paniwalaan. At ayaw Pakita. nilang tingnan ng buong storya. Buong storya. Ibig sabihin, ang intention talaga para batuhin Matira. kung sino yung nabumunga. O yun. Nalulungkot ka ba? Pag nababasa mo to, yung mga bash na to, yung mga sinusumbat sa'yo, Nalulungkot ako kapag ka yung nanay na tinulungan natin ay naniniwala. Yun ang pinaka nalulungkot ako. Na dapat maintindihan niya na yung mga ginagawa namin ito is para sa mga bata. Meron ka bang video na pinagsisihan mo na in-upload? Pinagsisihan na upload. Meron. Anong video na bakit? Video na in-upload ko, yung mga bata ay uuwi ng Africa. Yung dalawang bata. Kasi hindi na babago yung attitude. Kasi may attitude yung dalawang bata. So yung nanay, sabi niya, pauwi na natin yung dalawang bata. So grabe yung trauma na dinanas ng dalawang bata. Oo. Kumbaga, nabasa sila sa social media. Ito ba yung mahilig sila mag-cellphone? Oo, yun. Oo. Oo. Kumbaga, Which is sa mga normal na Pilipinong bata, parang ganyan na yung nagiging, di ba, lagi napupunan natin sa mga anak natin. Parang nasusobrahan ka na sa cellphone. Eh, hindi lang more than the cellphone, papauwiin kasi siya. Oo. Di ba? pauwi na eh. Pero, Kuya Raul, mamabalikan ko yung medyo mabigat yung sinabi mo kanina, yung pakawalan. Wala kang pakialam at kaya mong tanggapin yung pambabash ng ibang mga tao. Pero masakit sa'yo yung mismong ina naniniwala at nasusulsulan doon sa sinasabi ng mga tao. Si siya pa may bayo. Gusto mong Siya. Siya yun. Kumbaga dapat sa mga pagkakataong ito, ako ang paniniwalaan niya.